Meron na po kaming na-identify na person of interest. What could be the motive of the killing? Yun pala, isang arinola na nilalagyan ng binta or tira. So, robbery with homicide. Kung sino man sa inyo ang nakakaalam o may maibibigay na magandang impormasyon that will lead to the arrest of the suspect or perpetrator of this crime, si Mayor Jury Sucro po ay magbibigay ng reward na 50,000 pesos at yun po itatapatan ko ng another 50,000, so 100,000 pesos po yan. Magandang hapon po, Sir, Colonel. Senator Rapitol po, sir. Idol, good afternoon, sir. Colonel, meron daw tayong good news tungkol dun sa suspect? Opo, sir. Actually, yung suspect natin, sabing incident, Opo. victimizing Marisa Flores, sir, nagsungka or nagsurrender sa ating sir, himpilan dito sa Kalibo Municipal Police Station, sir. Mayroong yung nag-communicate, sir, na ma-materialize yung pag surrender niya dito sa sir, sa ating sir, Okay. Kalibo PNP, sir. Okay. But anyway, so since yan ay sumuko, so hindi ko kailangang magbigay ng reward. Yung driver, Senator Rapi, yung driver, sir, sumurrender noong February 6, Aha. si Rugando. Ano po, nakonsensya sila kaya sila sumuko, sir? Opo, sir. Yun yung isang sir, parang may takot din at saka nakonsensya din po. Yun. Saka may nag-communicate sa kanila na with regard sa incident. Yun nga, voluntary sumuko yung nauna, yung driver, yung February 6, at saka yung yung primary suspect natin, sir, si Arnold Ducindi, sumurrender naman ng February 8 after 2 days. Nakausap niyo na po siya, sir, kung bakit nila nagawa yun? Opo, sir. Actually, sir, may sinumpaang salaysay na si sir in the presence of his lawyer and subscribed by the prosecutor natin, sir. Okay. Aminado naman po siya sa sir, sa krimen na nagawa niya, sir. Sir Arnold, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Kusa kayong sumuko, pumunta sa PNP para akuin yung krimen at nag-issue kayo ng sinumpang salaysay sa harap ng inyong abogado. So pwede ko kayong tanungin, okay lang sa inyo, Sir Arnold? Opo. Bakit nyo po nagawa yun, sir? Na may uminom kasi kami ng lasing. Tapos, Umuwi na sana kami at balik na yung bote at bumili ako ng sigarilyo. Pag bili ko, sabi ko, pwede pasinde, sabi ko. Sinabihan na ako ng masama. Okay. In the past nga may mga nagreklamo na masungit nga raw yung victim. So tumutugma sa sinasabi dito ni sir. So dahil lang doon sinungitan ka, so pinatay nyo na. Oo. Ba't namura? Iwan ko sa kanya. Balik, magsisindi lang sana ako eh. Okay. So nung sinungitan ka niya, minura ka niya, anong ginawa mo? Nung patingin-tingin siya sa kahoy, yung 2x2, yung may kahoy sa harap niya, Mhm. yun, naunahan ko na lang siya. Anong ginamit mo? Kitchen knife. Saan galing yung kitchen knife? Yung ginagamit ko sa kubo ko. Paano yung yung arinola na naglalaman ng mga pera, kinuha nyo rin? Oh, natarantan ako. Kinuha ko na lang. Di ba pag nataranta ka, tatakas ka. Meron ka pang presence of mind na nakita kunin yung mga pera. Nakita ko, 350 lang, 375 lang yung laman. Bakit? Ilan ba dapat ang laman? Hindi ko alam. Pero dati ka nang bumibili sa tindahan na yan, suki ka na. Hindi naman. One time lang. So ano sabi nung kasama mo? Bibili lang kami doon sana. Uwi na kami. Okay. So bakit nyo naisipang sumuko dahil na konsensya kayo? Tama? Yun ang sinasabi sa polis? Opo. Anong trabaho mo, sir? Gulayan. Magtatanim. Yung kasama nyo po, anong trabaho? Wala. Dati na ba kayong merong record sa polis na nanakit? Isang beses. Isang beses. Ano yung dati mong record na dati mo nagawa, sir? Yung self-defense lang yung nangyari. Bago dito kay kay Ma'am Marisa, meron ka pang nasaktan. Oo. Nung 2016 yata yun. 2016. Ano nangyari nung 2016? Dahil sa sayawan. Pag-tripan ako doon. So ngayon, ang ginawa mo? Pag tapos na yung sayawan, umuwi ako. Sinundan ako. Tapos sinuntok. Ayun, nagalit na lang ako. Anong ginawa mo sa kanya bilang ganti? Nasaksak siya. Saksak na naman. Anong pinaksaksak mo? Yung ice pick. Hindi ka nakulong noon, 2016. Hindi. Ba't ka hindi nakulong noon? Iwan. Hindi nalaman kung sino yung suspect. Alam nila naman. Ba't hindi ka kinasuhan? Yung pinsan ko din yun. Pinatawad ka? Oo. So ano pong sinampang kaso dito sa kanila, Colonel? Dito kay Arnold sa kanyang kasamahan?
So nag-usap yung husband at saka yung sister niya, sir, sila na bukas yung i-file na case, sir. Okay. Ano pong kaso? Homicide? Yes, sir, homicide, sir. Okay. Ma'am Maridit, magandang hapon. Ganang hapon po, sir. Ayan po, sumuko na po yung mga suspect, dalawa sila at nakonsensya raw po at kunento na sa PNP yung paano nila gawa yon at narinig mo naman yung kwento sa atin. Sinungitan daw siya ng sister ninyo at nasaksak niya at tinangay yung benta. Pwede pa di ako magtanong sa kanya, sir? Opo, ma'am, go ahead po. Kasi po, di ba, sabi mo, bumili ka lang ng sigarilyo, tapos inaway ka ng kapatid ko, tapos sinaksak mo na siya. Yun yung reason mo, di ba? Pinagalitan niya ako eh. Pinagalitan ka niya. Saan mo siya sinaksak? Sa harapan ng tindahan niya o doon sa kwarto niya? Doon sa harapan sa tindahan yon. Ay, mali ka kasi andun natumba yung ate ko sa tabi ng higaan niya. Pupunta pa yung kapatid ko doon sa higaan niya para Nakatakbo pinasok pa sa yun eh. loob. Ngayon sasabihin mo sa tindahan ka lang. Nakatakbo yon. Nakatakbo pa, papasok? Hindi ba patakbo niya palabas? Yung dugo na nakita namin, andun nagsimula sa loob ng kwarto ng ate ko. Andun naiwan yung tsinelas niya, doon nagsimula ang dugo kung saan mo siya sinaksak. Hindi alam ng ate ko na pumasok ka sa tindahan. Dahil kung alam ng ate ko, hindi mo yun magaganon-ganon lang. So ang gusto niyo sabihin dito, Ma'am Maridit, Murder talaga, sir. ibig sabihin planado, yung bang gusto niyong palabasin, Ma'am Maridit? Ikot pa lang siya sa may corner, sir. Inopen niya na yung kutsilyo niya eh. Makikita niyo po dyan sa CCTV, sir. Paikot pa lang siya sa corner ng tindahan. Binubuksan niya na yung balisong niya. Kitang-kita po sa CCTV para sabihin niya na bumili siya ng sigarilyo. Wala yon. Hindi yon. Wala naman. Hindi ko naman hinahawakan yung kutsilyo ko. Sino humawak ng kutsilyo? Yung ate ko? Sa loob ng damit ko yung kutsilyo eh. Kitang-kita na inupin mo dyan. Tingnan mo dyan. Pagpasok mo, pag-ikot mo dyan sa corner, makikita dyan sa CCTV para sabihin mong hindi mo sinasadya yung pagdalsaksak. Okay. Iano po natin, paubaya po natin sa mga investigador, yung mga pulis natin kasi I'm sure nag-imbestiga din yung ating PNP, available din sa kanila yung video at yung scene of the crime operatives, pumunta rin siguro doon. Tama ba ako, Colonel? Yes, sir. Opo, sir. Scrutinize naman natin yung sir, yung base sa mga CV at saka yung sir. So base po doon sa kinikwento po ni Ma'am Maridit, pwede ho bang murder yon? Tama ba siya doon? Kung plan talaga, sir, but actually, nag-start sa loob ng sir, yung pagsauli ng botilya, yung binili ng botilya, pagsauli. Doon nag-start sa loob until nga, yun nga, na may komosyon, nasaksak yung victim, tumakbo yung suspect, at saka lumabas din yung biktima natin, doon na Teka muna, bakit po magsusoli ng botelya? Yung basyo? Yun yung sabi ng sir, sinuli, kasi doon sila bumili ng 2 bottles of, sir, beverage na alcohol, tapos sinaulit nila yung botilya, sir. Accordingly sa sabi ni... Teka muna, nasusoli ba yung botelya? Kumbaga yung deposit, sir. May deposit. Opo, may deposit po. Okay. So, meron po doon sa CCTV, may kita na talagang may bit-bit po siyang bote papasok. Colonel. Yun niya, sir, yung sabi niya ng ating sir, suspect. At actually, pinapa-review ko din niya yung sir, yung other na sinasabi ni ma'am, yung kapatid ng biktima natin. At actually, nag-usap din kami ng sir, yung husband niya. Hindi rin kasi clear yung sir, yung parang kutob lang nila na parang ganun, sir, may sa bulsa, pero hindi kasi clear, sir, yung Kasi sasabi na itong suspect na siya po ay magsusoli ng bote. Opo, sir. Okay. So, dapat makikita sa video yon versus ang sinasabi naman ni ma'am sa video, makikita na walang dalang bote to. In fact, pagpasok niya, binuksan na niya yung balisong niya. Yan ang pagkasabi ni ma'am. At bakit pa po umabot sa loob ng kwarto? Tama nga naman analyzation ni ma'am. Very logical po yung kanyang pag-iisip dito na pag sinaksak ka sa baba, habang tatakbo ka pataas, syempre yung dugo pumapatak. So magkakaroon po ng trail ng dugo going up. Kaso po yung dugo, doon po nag-start sa bedroom at wala na po sa baba. Opo, sir. Di ba? Tama po yung analysis ni ma'am. Kaya dapat si ma'am pwede natin kunin to sa soko. Magaling si ma'am. Tama nga naman. She's making sense. Doon po nag-umpisa yung dugo, sir, which na parang napaupo siguro yung kapatid ko doon, tapos naiwan yung sinilas niya. Kasi yung labasan lang po ng tindahan niya, sa harap lang po. Kasi yung sa likod po, nakapadlock po yun. Bakit siya tatakbo sa likod na nakapadlock? So ma'am, bukod dun sa kwarto, may bakas ng dugo sa baba, pababa? Papunta na po sa tindahan, palabas po, kasi lumabas po siya ng tindahan. May dugo po sa baba at may dugo sa taas. Opo. Maaari nga naman po, ma'am, akala ko walang dugo sa baba. So maaari sinaksak sa baba, tapos tumatakbo siya pataas,
napaupo siya doon sa bedroom. Hindi, nakalabas din siya pag eventually mga siguro mga 1 minute, nakalabas din po siya, sir. Paglabas ng si Arnold na yan, sir. Walang segundo na nakalabas din yung ate ko sa labas. Okay. Well, just the same po, Colonel, tingnan mo po yung angulo na baka doon nagmula yung pananaksak sa kwarto. So pag sa kwarto nagsimula ang pananaksak, maaaring nga sigurong murder yun at may balak talaga silang patayin itong si victim. Tingnan nyo lang po, Colonel, pakiimbestigahan lang po deeper. But ang pinaka-importante dito, ma'am, sumuko na po at nasa custody na po ng PNP at kakasuhan na po ito. Wala nang kawala. Sir, gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo, sir. Opo. I would like to thank you a million times. Without you, Sir Rafi, baka hanggang ngayon wala pa ding nangyari sa kapatid ko. But dahil po sa inyo, malaking tulong po na lumapit ako sa inyo na agad-agad yung sagot sa problema namin. Buong pamilya ko po nandun sa Ireland. Nagpapasalamat po sa inyo. Dahil po sa inyo napabilis yung aksyon. At sana po, sir, hanggang sa ulit tulungan niyo po kami. Yun lang po yung hiling namin. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Tulungan yung mga taong to. Wala nang kawala po yan, ma'am. Tapos si Mayor Juris Sucro, yung mayor niyo po, tutulong niyo po. Kasi kamag-anak pa pala ni Mayor, malayong kamag-anak. Napaka mabuti po ng inyong mayor dyan at very helpful siya. In fact, isa siya sa nag-offer ng reward na 50,000. Doon niya makikita na talagang itong si Mayor porsigidong ma-solve itong case ninyo. Kay Mayor Joris Socro Briones, which is kamag-anak ko din po. Ako po at ang pamilya ko po ay nagpapasalamat sa inyo dahil napabilis po yung aksyon sa pagkamatay ng ate ko. At salamat po sa pagsabi na kamalayo nyo, kahit malayo muna kaming kamag-anak ko po kayo. Salamat po doon, Mayor Euclid Socro Briones po. Mayor, ayun, nagpapasalamat po sa inyo si Maridit, maging ako po. Alam nyo, Mayor, para sa akin, isa sa mga reason kung bakit sumuko itong dalawang suspect, natakot kasi nag-offer ka ng reward, plus nag-offer ako ng another reward, 50,000 plus 50,000, ikinabahan to. Kaya yon sa takot, lumutang na lang, kusang sumurrender. Kaya maganda po yung ginawa niyo, Mayor. At nagpapasalamat po ako, maging si Ma'am Maridit. Ina-assure namin na makakamit na ang hostisya. Siguro nung pagka-offer natin ng reward, pati yung reward ni Senator Raffy Tulfo, lumiit yung mundo ng suspect natin. Medyo wala na siyang masyadong ginagalawan, kaya nagkusa na siyang sumuko na at hayaan po natin ang kapulisan at ang piskalya para sa pag-usad naman po ng kaso. Yun naman po ang tututukan natin. Ayun. Thank you so very much po, Mayor. Mabuhay po kayo, Mayor. Sana lahat ng Mayor katulad po ninyo. God bless po, Mayor, sir. God bless po, Senator. Maraming salamat din po sa pagbakas po. Nakatulong din po kayo sa pagpapabilis po ng... Hindi natin kailangang ibigay yung reward, Mayor, kasi kusang sumuko eh. Opo na Thank you po, Mayor. At thank you din sa Salamat po, Senator. Kalibo PNP. So, Colonel, just the same, pakiimbestigahan na rin kung yung possible na baka pwedeng murder yung ikaso. Yun ata ang gusto mangyari ni Ma'am Maridit. Ha, Colonel, sir? Opo sir, anyway magkita naman bukas yung yung sa side ng complainant para sir, para with a lawyer sir para natin yung case sir. Opo. Thank you so much, Colonel, at Colonel Ricky Buntogon, Yes. Chief of Police ng Kalibo Aklan. Mabuhay po kayo, Colonel. So thank you po Senator Raffy Tulfo, Idol. Thank Good you. afternoon po. Thank you. Gusto ko kasing pasalamatan yung mga tao din po na naging open po din sila sa amin ba na tumulong din sa amin. At saka yung mga tao na nagdasal sa amin doon sa Ireland, mga kaibigan ng ate ko, pinapasalamatan ko po sila. Saka yung mga kaibigan din ng ate ko dito sa Pilipinas. At yung kapitbahay niya po na siya pong tumutulong sa amin dito po. Pumupunta kami dito sa bahay ng ate ko, si Bernadette Ismael Ricafort po. Sa lahat ng tao na tumulong sa amin at gumabay, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana makamit na namin yung hustisya ng ate ko. Yan lang po, sir. Opo. Ma'am, makakamit niyo yan kasi si Mayor tutulong din po. Opo, Tututok sir. sa kaso si Mayor. Sana mapatawad niyo ako, ma'am. Mapatawad lang siguro kita kung magsasabi ka ng totoo at kung ano ba talaga yung totoong dahilan na bakit mo sinaktan yung kapatid namin. Kasi Yun sa ngayon, yung sinabi ko na, yung totoo. Kaya nga nag-surrender ako. sana nga maging honest ka sa lahat. Sana yun lang. Madali lang naman magpatawad pero sa ngayon, sa sakit na nararamdaman namin, hindi ka pa namin mapapatawad. Ako at ng pamangkin ko. Nawalan ng nanay yung pamangkin ko dahil sa'yo. Marami pang pangarap yung pamangkin ko na makita yung mama niya dito at magsasama pa sila. Pero pinutol mo na yun. Naghirap yung anak niya mag-aral dun sa abroad para matapos niya yung pag-aaral niya. Para pagdating ng araw pag-uwi niya dito sa mami niya, nandito si mami niya. Pero anong ginawa mo?
pinutol mo yung buhay ng kapatid namin. Dahil lang sa pera, magkano sabi mo nakuha mo? Kung humingi ka siguro, baka binigyan ka pa niya. Tapos lalabasin mo pa na masama yung ate ko. Tapos sa ngayon, hindi pa kita mapapatawad. Panagutan mo yung Wala yung naman nakuha mong akong krimen. intention doon. Hindi ko naman sinasadya yun. Pinatay mo na, hindi mo sinasadya. Napatay mo na yung kapatid ko. Anong hindi sinasadya? Lasing kasi ako, tapos minura niya ako. Yung lasing, hindi reason yung lasing. Hindi kita mapapatawad sa ngayon, yun yung masasabi ko. Hintayin na lang po natin kung ano yung gagawing investigasyon ng pulis and then base sa maging resulta ng investigasyon, kung ano yung ipapile na kaso, tanggapin na lang po natin. Okay po. Opo, sir. Kaya nga po sa'yo ako lumapit, sir. Kasi Opo. alam ko, mas Opo. marami kayong alam sa layi ng Pilipinas. Opo. Kasi wala naman dahilan ng pulis para i-cover up itong dalawang suspect na ito. Opo, sir. Maliban na lang siguro, ma'am, pasensya na sa PNP ha, maliban na siguro kung kabaro nila ito. Mataas ang rango, pwede pa, maniniwala ako. Ito ay ordinaryong mamamayan lang at walang koneksyon at walang impluensya sa lipunan. Hindi to kukonsintihin or pagtatakpan ng ating kapulisan. Kasi may mga insidente na yung krimen o yung suspect pinagtatakpan, tinatago yung mga ebidensya ng pulis dahil kabaro nilang involved o ma-impluensya yung involved. In this case, ordinaryong tao lang itong dalawang suspect at umamin pa. Okay, ma'am? Ginagawa naman pulis yung kanilang trabaho. Hintayin lang po natin yung resulta, ha? Sir, kasi pang 40 days kasi ng kapatid ko ngayon, sir. Opo, ma'am. Sige, Kaya- ma'am. Wag niyo ibabaw ang telepono. Kausapin kayo ni Odette. Kung anong may tutulong namin, magsabi ka lang, ha, ma'am? Sige po. Thank you. Maraming salamat po talaga, sir. Opo, Salamat ma'am. po ako sa'yo, sir. Opo. You're the best talaga Thank you, para ma'am. sa amin. Opo. Sir Arnold Vicente, Opo, good luck na lang sa'yo. sige. Okay, magandang hapon sa'yo. Colonel Buntogon, sir. Maraming salamat po, Colonel. Sir. Yes, sir, Senator Rapi, tingin po. Mabuhay po kayo, Colonel. And again, Mayor Jury Sucro, maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat din po, Senator. Magandang hapon po, Mayor.